Kung bubuksan niyo po yung Bible niyo po sa Ephesians chapter 5, verse 21 to 33, napakahaba po niyan. Tama po? Makikita po natin. Kanina po, nagkikwentuhan kami ni Ninong Romy. Tinatanong, sinasabi niya po sa akin, meron daw 3 klase ng ring ang mga mag-asawa. At sakto po, sabi ko, ang galing ni Pastor Mark, ang galing ni Pastor Mark magputol ng verses, Talagang ibinigay niya sa akin yung verse kasi bagong kasal po, di ba? Binigay niya po sa akin yung verse na to. Sabi ko kay Pastor Mark, parang nakakalata na ako Kasi nag-usap po kami, sabi ko po kasi, sa kanya yung first part po nito kasi masyadong mahaba. Pero ang ginawa niya po, hinati niya po yung passage niya para mag-part 2, tapos ibinigay niya po sa akin to kasi sabi niya, saking-sakto yun, Pastor, para sa'yo. Alam niyo po kanina, mabalikan ko po yung kwento ko, nagkwentuhan kami ni Ninong Romy, may 3 daw klase ng ring ang mag-asawa. Una daw po yung engagement ring, pangalawa daw po yung wedding ring, at yung kasunod daw po yung supper ring. Totoo po ba yun, mga asawa, mga may asawa po dyan? Amen. Suffering. Wag po ako sisihin nyo. Narinig ko lang po yung kwento. Sa may asawa. Kaya mamaya po, Ninang Imelda, usap po kayo ni Ninong Romy. Pero ang pag-usapan po natin ngayon ay may kinalaman po sa mag-asawa. Pero, Pastor, paano po yan? Yung iba po dito, wala pang asawa. Tama po? Sino pa dito may balak po mag-asawa sa mga single pa? Sino po yung mga single pa? Taas ang kamay. Oh, yung mga may asawa na po, wag na po, nakatali na po kayo Nagtataas pa po ng kamay. Yung mga byuda po, kayo na pong balak kung mag-asawa po ulit kayo. Wala na. Sali po kayo sa Got Talent natin. Alam niyo po, yung mga single dito, it's either, wala namang problema kung kayo ay magiging single for life, there's beauty in singleness, pero kung ikaw ay mag-aasawa, take note of this particular verses. Pero, hindi lang po sa mag-asawa, umiikot ang verses na ito, kundi sa church, pati po sa ating Panginoon at sa relationship po natin with one another. Paano ba pumasok sa isang godly relationship? Paano ba pumasok sa isang church na ang ulo ay si Kristo? So, ang topic po natin ay pinamagatang love that leads, submission that shines. When we say submission o pagpapasakop, pagpapasailalim, ayan po yung mga Tagalog na pwede po nating ilagay doon sa word na submission, pagpapasailalim, pagpapasakop, napakahirap po niyan. Tama po ba? Kasi minsan po sa atin, tayo mga tao, tayo pong lalo ng mga Pilipino, likas po sa atin yung pagiging pasaway. Tama po? Yung malaki na nga po yung karatula ng bawal tumawid dito, nakamamatay, pinalitan na po ng MMDA, may namatay na dito. Doon pa rin po tayo tatawid. Ang Pinoy po, pagka nasa sarili niyang, ewan ko po, hindi pa po ako nakapunta sa ibang bansa, siguro po, sa mga susunod na panahon, pero sa mga nasa ibang bansa po, mababait po ba yung mga Pilipino po doon? Sa mga... Sumusunod po, sumusunod. Pag nasa sariling bahay, ang hirap sumunod. Di ba, may nakalagay na po na karatula, yung MMDA, doon pa rin po tumatawid. Di ba, likas po, or sabihin natin, naging kaugalian ng mga Pinoy na mahirap sumunod sa authority. Pero sabi po sa Ephesians chapter 5, verse 21, sa Tagalog po, pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. In English po, submitting to one another in the fear of God. Ano po ba yung ibig sabihin ng submission or submitting? In the next slide po, here literally means to be under in rank. It is a military word. It speaks of the way that an army is organized among levels of rank. Pagka pumasok ka daw sa army, ang una daw tinatanggal sa iyo yung pagiging individual mo. And ayon po sa nabasa ko,
ayun daw po yung unang tinatanggal, yung pagiging individualistic mo. So, pagdating sa army, hindi ka na isa lang, kundi you are a part of a unit. Parte ka ng isang team. Parte ka ng isang, sabi na po natin, group or platoon. So, ang unang tinatanggal, yung pagiging individual. He is no longer an individual when you join the army. Ang tinatanggal po yung right mo na mag-decide para sa sarili mo. Kaya po, di ba, mayroong mga tinatawag po na commanding officer. Sila po yung nagde-decide. Kaya po, di ba, yung pagka marinig po natin, sir, yes, sir, di ba? Lagi po natin ano yun, di ba? Pagka sa mga pelikula, sir, yes, sir. Ang una pong tinatanggal yung pagpapasya mo sa iyong sarili. In a way na kayo ay isang group. An army is filled with individuals, iba't ibang personality, pero they can never be individualistic. Bakit po? Pag gera, kunyari po pag may digmaan, pag pinadala po sila at ang sarili po nilang inisip po nila, maaari pong mamatay yung mga kasama po nila. Tama po ba? And may nagsabi nga po sa akin, sa loob ng church, maraming personality yung pakikisamahan mo. Tama? Maraming ugali, attitude, yung pakikisamahan po natin. Tama po ba? But we can never be individualistic when we are inside the church. Na parang yung sarili lang po natin, yung iniisip po natin. Tama? We should be sensitive to the needs of the others. And that's the meaning of submitting to one another. You are putting others first, mga kapatid. Hindi yung sarili lang po natin. Sabi po dito, submitting to one another implies we must not be thoughtless but think of others. Yun nga po yung sinabi po natin kanina. You are thinking yung need. You are being sensitive to the need noong kapatid mo sa pananampalataya. And dito po, we must never be self-seeking. Marami pong mga Kristiyano, especially mga pastor, ang ginagamit po yung pulpito para sa kanilang sariling gain. Para sa kanilang sariling kayamanan, sariling fame. At ang sabi po ni Apostle Paul, when we say submitting to one another, hindi mo gagamitin yung kapwa mo mananampalataya para lang sa ikabubuti mo. We must have a team attitude. And we must be happy when someone else succeeds or does well. Dapat po dito sa ating church, kapag kami naging successful sa business, kapag kami graduate, tayo po natutuwa tayo. Hindi po tayo pa yung unang, graduate pala yan. Di ba? May mga ganun po eh. Tapos meron, naging successful pala yan. Baka nanalo lang yan sa loto. Hindi, kumbaga ano po yung laging negative eh. Sabi po dito, we must bear our own discomforts and trials with courage. Alam nyo po, maging ang ating Panginoong Jesus, He submit Himself in a form of washing the disciples' feet. Ipinakita niya po yung servanthood. Sabihin niyo nga po, servanthood. Lagi ko po sinasabi dati sa mga youth yan, pag naglilingkod sila, servanthood ha. Kahit maglilinis lang po, di ba? Magwawalis lang po, servanthood yan. Alam niyo po, ang ating Panginoon, hinugasan niya yung paa ng mga disipulo, mga disciples niya. And this task ay reserve lang po sa mga lowest servant. Sa mga pinakamababang alipin. So, parang may ranking pa po ng mga alipin. Yung pinakamababa, yun yung trabaho niya po. Magugas ng paa ng kanyang amo o ng mga taong papasok sa isang bahay. Pinakamababa and yet ginawa ng ating Panginoon. Jesus taught the true greatness in His kingdom is found in serving others. Kung gusto po nating itaas tayo ng Panginoon, tayo po ay magpakababa at tayo ay maglingkod. Sabi mo sa katabi mo, maglingkod ka na. Kung hindi pa po tayo maglingkod na po tayo.
Magpalista na po tayo, di ba? Kung alam niyo naman po, sino yung mga head ng mga ministries po dito, lapitan niyo po. Amen po. Napapa-amen si Elder Lorna. This act also symbolizes a form of spiritual cleansing and forgiveness, setting a profound example for Christians to love and serve one another. Sabi po dito even those who are difficult or may betray them. Kaya po ba nating mahalin yung mga taong mahirap mahalin? Huwag po kayong tumingin sa mga asawa nyo, mga hindi po yan yon. Kaya po ba nating mahalin yung mga taong mahirap mahalin o yung may mga tendency na pagtaksilan po tayo? O kaya may mga tendency na, kumbaga, traidorin po tayo, kunyari po sa mga magkakaibigan, sa mga magkaka-churchmate, sa mga ministries. Kaya po ba nating mahalin? Isipin po natin maigi. Pastor, hindi ko pa kaya sa ngayon. Ipag-pray ko muna yan. Di ba? Baka ganun po tayo. Pero, na-work out naman po yan, mga kapatid. Sabi po dito, in our application, sa ating, in marriage, submission means honoring and listening to one another. Mamaya po, may mas marami po yung portion doon para sa in marriage. In church, it means preferring others above ourselves, and in our daily lives, it means yielding our rights to build unity. Ang sabi po ng isang commentary, true submission is not losing control, it's giving control to Christ. Dahil si Christ ang ulo ng iglesia, at tayo po ang katawan, hindi po tayo ang nagko-control ng church. Wala pong may iisang tao na control ang church. Hindi po ang pastor, hindi ang elder, kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga po meron tayong plurality ng elders at pastors po sa loob ng church para hindi monopolize ng isang tao yung authority pagdating sa loob ng church. Nagets po ba natin yung point po natin that the church is the church is the body and Christ is the head. So, tanungin po natin yung sarili po natin. Next slide. How can I show humble submission in my daily relationships this week? Paano ko kaya maipapasakop yung aking sarili sa loob ng iglesia, sa Panginoon, sa pang-araw-araw? Paano ko kaya masusunod ng Panginoon sa pang-araw-araw kong buhay? The secret of harmony in the home and church is the lordship of Christ. Pangalawa po mga kapatid, and this is sabihin ko na po sa inyo, mahabang part. Unang verse pa lang po yung pinag-usapan natin. But here, it addresses yung mga asawang babae at mga asawang lalaki. At ganoon din po, kahit na, sabi ko nga po kanina, kahit na wala ka pang asawa, kung ikaw may bala ka mag-asawa, ay para rin po sa ating lahat po ito. Basahin po natin ulit, para makita po natin. Take note po nag-address po si Paul, mga babae. Pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. In English, wives, submit to your own husbands as to the Lord. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. Verse 33, subalit ito'y para din sa inyo, kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, gaya ng inyong sarili, mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. Darating po tayo dyan mamaya. Sa mga babae po muna tayo ngayon, mamaya po sa mga lalaki naman po tayo. Ayan. Parehas pong mapupuruan po tayo ngayong umaga. Disclaimer po mga kapatid, baka nag-react po kayo sa mga asawa nyo po dyan wala po ganun dapat dito ka, dapat ganyan ka. Wala po muna ganun sabahin nyo po pag-usapan yan. Sabi po dito, we need to trust God's design. It is about God's design. Sabihin nyo nga po, God's design. God's design. Hindi po natin pwedeng ipilit
na yung, sabi ko dati, yung washing machine, sabi natin gawin natin rice cooker, hindi naman po pwede yun, di ba? Tama po? Sino pong nagluluto ng bigas po nila gamit washing machine? Wala naman po, di ba? Ano pong design ng washing machine? Panghugas po ng plato, tama? Hindi. Panglaba po ng mga damit, tama po ba? Ang ating Panginoon, dinisenyo niya po tayo. And we need to trust God's design. Ang una pong in-address ni Paul ay ang mga babae. Hindi ibig sabihin po nun na in-address niya yung mga babae dahil sila yung may mas malaking problema. Hindi po ganun yun, ha? Baka sinasabi po ng mga asawang lalaki, kayo yung unang in-address. Hinuli kami. Hinuli yung mga lalaki kasi mababait kami. Kayo talaga inuna. Hindi po ganun. O kaya hindi naman po sinabi na, kasi bias si Paul. Hindi po ganun. Or because may need nila ng special attention. Hindi po ganun, mga kapatid. Paul instructs wives to respect their husbands as the church respects Christ. Ito po yung matindi. Meron pong pagkukumpara o meron pong standard na gustong ibigay si Paul. At yung gusto niyang standard na ibigay na wives, mga babae, respetuhin ang mga asawang lalaki katulad ng pagrespeto ng iglesia kay Jesus. At matindi po yun. This is not forced obedience, but willing partnership and trust in God's design. In the first place, partner kayo ni Lord. And you are trusting in God's design. Respect builds confidence and unity. Pag sinabi po natin to submit sa mga babae po, it means that you recognize someone na merong legitimate authority over you. That's it. Meron siyang otoridad, meron siyang kapangyarihan sa'yo. So ikaw bilang babae, nagpapasakop ka sa kapangyarihan na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Wala po muna magre-react ha, wala po muna. Hayaan niyo pong i-explain ko po sa inyong lahat. And that you are a part of a unit, inaalis mo yung pagiging individual mo because you are one flesh. You as an individual are not more important than the working of the unit or the team. And when we submit to God, we recognize God's authority and act accordingly. Tayo po, pag sinabing Diyos, susundin ko yan. Siya ang aking Panginoon. Kapag ka nakakita po tayo ng pulis, yung iba po sa atin, di ba, parang, tikom, hindi mapalagay, di ba? May iba't ibang po tayo eh. Kasi, we are looking, hindi dun sa person, but we are looking dun sa authority na ibinigay sa kanya ng government. Ng mismong mga taong naglagay sa kanya doon sa katungkulan na yun. Nagets po ba natin? Yung authority po, yung tinitignan po natin doon. Sa mga nagtatrabaho po dito, sa mga may employer po, di ba? You submit to authority, you submit to your employer. Bakit po? Kasi baka hindi ka swelduhan. Bakit po? Because he is higher than you in authority, mga kapatid. Sa paningin po ng Panginoon, we are all equal. But in the home or in the family, meron pong binild ang Panginoon na design. May binild na function ng Panginoon sa bawat isa na kailangan po nating lakaran. Ito po, tignan nyo po. Next slide. Para po sa mga babae. Submission does not mean inferiority. Hindi ibig sabihin na nag-submit ka, mas mababa ka na sa asawa mo. Hindi porket nag-submit ka, nagpasakop ka, nagpasailalim ka, pwede ka nang alipustahin o tapak-tapakan yung pagkatao mo ng asawa mo. Mamaya may counter na parang argument din si Paul para sa mga asawang lalaki. As well, submission does not mean silence. Hindi porket nag-submit ka sa asawa mo, kumbaga hindi ka na pwede magsalita. Hindi po ganun yun. Kasi baka akala po natin submission ay ganun. Submission means
mission. Ang mission mo is support yung asawa mo. There is a mission for the Christian marriage, and that mission is obeying and glorifying God. Sabi po dito, ang sinasabi po ng asawa, I am going to put myself under that mission. Tingnan niyo po ano po yung sphere or sakop ng submission ng mga asawang babae? Ito po tignan po natin maigi. The Bible never commands a general submission of women unto men in society. Wala pong sinasabi ang Biblia na dapat ang nasa mga katungkulan lang ay mga kalalakihan. This order is commanded only in the spheres of the home and in the church. God has not commanded in His word that men have exclusive authority in the areas of politics, business, education, and so on. Ibinigay niya po itong principle na ito sa loob lamang po ng pamilya na merong authority ang lalaking asawa doon sa kanyang babaeng asawa. Pero in the society, hindi po ganun, mga kapatid. Hindi porket, kunyari po may employer ka na babae, ikaw ay lalaki, hindi mo na pwedeng sabihin sa kanya na, sabi ng Bible, mas ako sa'yo. May authority ako sa'yo. Hindi po, in the context of this, ay para po sa mga mag-asawa o para po sa isang pamilya. Ito na po, dito na po tayo sa exciting part. Sabi po dito, may mga iba't ibang interpretation po. Sabi po dito, the wrong interpretation which favors the husband, mga lalaki, says that as to the Lord means that a wife should submit to her husband as if he were God Himself. Sinabi ng Bible, Han, sundin mo ko. Sundin mo ako, na parang ako yung Diyos mo. Ayan, ako po. Ano po tayo dyan? Magkakamali po tayo dyan. You submit to God absolutely everything without question. So, kung sabi ng Bible, Han, na as to the Lord, sundin mo ako kahit anong mangyari. Kahit na sabihin kong tumalong ka sa building na yan, sundin mo ako. Ganun po ba? No, di ba? May limit. May limit po yung submission. There are limits to the submissions the government can expect of you. There are limits to the submission parents can expect of children. In no place does the scripture teach an unqualified, without exception, submission. Hindi po ibig sabihin ng submission, entirely, nagsasubmit ka sa husband mo without knowing or without discerning kung tama pa ba yung sinasabi ng asawa mo. Pero, sabi naman po ng pangalawa, the wrong interpretation that favors the wife says, backslide muna, backslide. Balik. Yan. I'll submit to him as long, tignan niyo po I'll submit to him as long as he does what the Lord wants. Then the wife often thinks it is her job to decide what the Lord wants. Ito naman po sa mga asang babae, magsasubmit lang ako dyan pagka sinusunod niya ang Panginoon. Pag hindi na, hindi ko siya susundin. Tapos ang ginagawa ng mga asawang babae, siya yung nagde-decide kung ano yung gusto ni Lord. Nagets niyo po ba? Ano po yung reasons o dahilan bakit po tayo magsasubmit? Next slide. Para or as to the Lord. This means, yung motive ng submission mo sa iyong asawang lalaki ay hindi dahil nire-respeto mo siya, hindi yon. Dapat mas mataas pa doon. Dahil nire-respeto at sinusunod mo ang Panginoon. Tignan niyo po Submission must be obedience and respect to, kanino po? Jesus. Kaya po nagkakaroon ng disunity sa loob ng family. Kasi, in the first place, yung mag-asawa, hindi po si Lord, hindi po si Jesus ang ulo ng pamilya. Hindi po si Jesus ang nasusunod. Sino po dito yung mga matagal na mag-asawa na kapag nag-away po sila, ay ang unang tanong, anong sinasabi ng Lord sa atin? Anong tinuturo ng Lord sa atin?
O talagang hindi na po nagkikibuan? Sino po sa atin yung nagpapasakop pa doon sa authority ng ating Panginoon? It is because the husband is the head of the wife. In its full sense, head has the idea of headship and authority. Ang biblical principle po mga kapatid, una pong ginawa ang mga lalaki. At sa pagkagawa sa mga lalaki, humugot po sa tadyang at ginawa po ang babae. So, ang emphasis po dito, that man was created first and not the woman. Ipinapakita po ng Bible that woman were taken out of the man to show na meron silang connection. Sabi niyo po, connection. May connection, connected po. And that she was meant to be a help for a man. Hindi po kaya po ang magandang translation ay helpmeet. Mga kapatid, hindi helper. Mas maganda po yung helpmeet kasi it signifies support, signifies complement. Kung ano hindi kaya ng lalaki, tinutugunan nung babae. What he is saying is that woman is different. Mga babae, kapwa ko babae po to. Mga kapatid ko pong mga babae, you are built different. Sa loob po ng pamilya, you are built different. Wag po nating i-take over yung role po ng man. Dahil may sarili po kayong role. What it does prohibit is that woman should seek to be manly. That is, that a woman should seek to behave as a man. Wag po nating tapakan yung authority na binigay ng Panginoon sa mga asawang lalaki. Dahil sila po yung binigyan ng authority over sa mga wife, hindi po ibig sabihin nun na wala rin po silang gagawin. Sinunod po ni Pablo yon. This point is simple and clear. May model po tayo for the marriage relationship. Ang nangyari po ngayon, ang gusto po ng mga, yung mga wala po sa ating Panginoon, nagkakaroon ng mas dominant yung babae. Tama po ba? So, natatapakan yung lalaki, natatapakan yung ego, yung pride. So ngayon, nagkakaroon ng clash. Tama po? So, makikita po natin yung ideal design ng Panginoon sa family. The relationship of the husband and wife is a model of the union between Jesus and the church. Isa po sa mga hinahangaan ko pong preacher at sabi po ng ilan, he is dubbed as the greatest preacher next to Jesus. Sabi po nung ilan alam ko naman po na hindi niya po inaangkin yung title po na yon. Pero kung kilala niyo po si Billy Graham, sino pong nakakilala dito kay Billy Graham? Siguro po yung ilan nakakilala sa kanya. He is a great preacher. Alam niyo po, si Billy Graham, napakagaling po nito mag-preach. Kung hindi niyo pa po siya naririnig, pakinggan niyo po kahit 10 to 15 minutes lang. And talagang pagka narinig mo, mako-convict ka po sa mga pinagagawa po natin. Meron po siyang asawa. Ang pangalan po ng asawa niya ay si Ruth. And hindi po, nung iniisip ko po ito, si Billy Graham, sa mga niya, hindi ko madalas makita yung asawa niya. Hindi po madalas talaga, pagka sa mga crusade po, hindi mo madalas makikita yung asawa niya. Nangangaral siya, pupunta siya sa iba't ibang lugar. Si Billy Graham. Pero sabi po dito, Ruth was known for her wisdom, independence, and respect for Billy's calling. Hindi po siya nag-complain. Hindi niya po siniraan yung kanyang asawa doon sa mga kapwa niya. Siguro po yung mga pastor's wife na kasama niya, hindi niya po siniraan. Or he never discouraged him. At sila po ay may 5 anak. She managed their home, raised 5 children, and faithfully prayed for his ministry. At ang sabi po ni Billy Graham, yung marriage po nila is built not on control,
Hindi niya po kinokontrol yung asawa niya. It is built on partnership. Sabihin niyo nga po, partnership. It is built on partnership. Sabi po ni Billy Graham. Nire-respeto ni Ruth yung authority ni Billy, pero ang ginagawa naman po ni Billy in return is honoring her wife. The relationship became a visible model ng Ephesians chapter 5 verse 33. At alam niyo po kung ilang years po silang married? 63 years. Ayun daw po ang sufferings. Hindi, meron pa po pang-apat eh. Sabi, honoring. Yan. Alam niyo po mga kapatid, 63 years. At nagulat po ako, si Billy Graham po ay nung 2018 lang po yan namatay. 99 years old po siya. Bago na matay. Sana po maabot po natin lahat yung ganong edad, no? Yung nauna po yung kanyang asawang mamatay, 2007. Pero they were married for 63 years. Sa atin pong lahat na narito, may asawa ka man o wala, learn to respect others now. Respeto. Parents, teachers, leaders, and peers, respect is a reflection of your trust in God's wisdom. Sabi po ni Warren Wiersbe, the Christian wife who yields to Christ or who surrenders to Christ and lets Him be Lord of her life will have no difficulty submitting to her husband's loving leadership. Nilagay niya po doon yung loving, ginuhitan ko po, loving leadership. Alam niyo po, sabi nung iba, ay, laos na yan, yung ganyang principle. Ano yan cultural lang yan. Yung ganyang principle na sinasabi ni Paul, hindi po. It is a spiritual principle, mga kapatid. It is trusting God's design. Kaya po, yung totoong mga asawang babae na sinurrender na yung buhay nila kay Lord, kay Jesus, hindi po yan mahihirapang sumunod sa kanilang mga asawang lalaki. Pero, ito na po. Kala nyo po, mga babae lang ha. Sa mga lalaki naman po tayo. Ayan. Listen to this, mga asawang lalaki. Kayo naman po ang topic po natin ngayon. Wala pa po, wala. Naglolo ko. Sige po. Sabi po naglolo ko po, hindi po yung mga lalaki, ha? Yung lang po, yung PC po natin. Sabi po dito, Efeso chapter 5. Sige po, buksan po natin yung mga Bible natin. Verse 25 to 30. Mga lalaki, ano po unang sabi ni Pablo? Mahalin ninyo ang inyong asawa. Sa mga may asawa po, tignan nyo po yung mga asawa niyong babae. Ang sabi po dyan, mahalin ninyo. Ayan. Kagaya po ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Naku po, si Christ po namatay para sa ano? Huwag naman po kayo magpakamatay. Sabi, yung iba po, pag naliligaw pa lang, di ba yung iba, handa akong sungkitin ang sinampay nyo. Sabi, may kanta po ngayon, susungkitin mga bitin, no? Mga ganyan-ganyan alam niyo po yung mga lalaki, pag nanligaw, kung ano-ano pong sinasabi, tama po? Kung basta umuulang yung nililigawan niya Ano pong ginawa ni Jesus? Inialay niya po yung buhay niya. Ang tanong ko po sa mga asawang lalaki dito, kaya mo bang ialay yung buhay mo para sa iyong asawa? Ayun. Define mo na May nag-amen po, pahigop Sabi po dito, tingnan niyo po maigi inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. So ginagamit ni Paul na standard yung pagmamahal ni Kristo sa church sa magiging pagmamahal ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae. O sa mga nagbabalak mag-asawa po dyan, ganyang klase ng pagmamahal. Sa mga babae naman po, ganyang klase ng pagmamahal ang hanapin nyo po. Huwag po yung
iba't ibang klaseng pagmamahal. Katulad ng pagmamahal ng ating Panginoong Hesus. Ipag-pray po natin na yung mapapangasawa natin, ganyan yung pagmamahal. Upang ialay ito sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito, walang anumang dungis ni kulubot man, banal at walang anumang kapintasan. Next slide. Gayon din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa. Gumamit na naman po si Pablo ng second standard. First standard niya po yung pagmamahal ni Christ. Lord, hindi ko pa kaya yung ganong pagmamahal. Hindi ka pa rin makakalusot kay Paul. Hindi ka pa rin makakalusot kay Lord. Ang sabi, kanilang asawa, pagmamahal, mahalin ng mga lalaking kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Sabi, kasi baka, alam niyo po, matalino po ang ating Panginoon. Hanap talaga ng way, hindi ko pa kaya, Lord eh. Hindi ko pa kaya mamatay para sa Kanya. Kung paano mo na lang mahalin sarili mo, gano'n na lang. Ang lalaki nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Sa halip, ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan, tulad ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Tayo nga'y mga bahagi ng kanyang katawan, gaya ng sinasabi sa kasulatan, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, at magsasama sila ng kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Ang representation po ni Paul is a love like Jesus. Sa mga asawang lalaki po, Paul commands husband to love their wives as Christ loved the church. Ano pong klaseng pagmamahal? 3 S po yan. Sacrificial. Tingnan niyo po He gave himself up, verse 25, sanctifying. Ano pong ginawa ni Jesus? Nilinis niya po, di ba? He cleanses and builds up the church. And selfless. He nourishes and cherishes. Alam niyo po, yung ginamit po ni Pablo na word sa love, next slide, Paul used the ancient Greek word agape, or yung tamang bigkas po ay agape. The ancient Greeks had 4 different words. We translate love. Lagi po natin ito narinig. Sino po nakakalam nung apat na klase ng pag-ibig? Bukod po sa mga nag-aaral sa Bible School, syempre. Sino po nakakalam nung 4 na klase ng pag-ibig meron ng ancient Greek? Kasi sa kanila po, tama po, eros. Yan. Eros means, eros was one word for love. It describes, syempre, as we might guess it, erotic kind of love. Yung nafe-feel mo towards other sex or opposite sex. Yun yung tinatawag na eros or erotic love. Ano ba po? Yung klase ng love. Sino po nakakaalam? Storge. Ang storge po ay family love. Yung klase ng pag-ibig mo sa iyong kapamilya, sa iyong kadugo. Okay po? It is between a parent and a child. Yung nafe-feel mo sa iyong kamag-anak, kapamilya, anak, or sa iyong mga magulang. And the third word is philia, or is the third word for love. Ito po yung tinatawag na brotherly love. At sabi po ng Bible, sabi po ng mga scholars, ito daw po yung klase ng love na pwede po nating ma-attain without the help of God Himself. Hanggang dito lang po yung klase ng pag-ibig na kaya po natin without the help of the Lord. That kind of love. It might be described as the highest love of which man without God's help is capable of. But the fourth word, the agape, is the fourth word for love. Next slide po natin. Yung eros, storge, and philia, ang tawag po dito ay instinctive love or
spontaneous love. Naramdaman natin. Kapag ikaw, nagandaan ka sa isang babae, kunyari po yung mga lalaki, parang ito na yung mapapangasawa ko. May nararamdaman po, di ba? O kaya, sa isang pamilya, yung magulang at anak, may nararamdaman din po, merong, syempre, dahil anak mo yan, di ba? Ang natural instinct ay mahalin. Tama po ba? But here, agape has to do with the mind. It is a matter of the mind. It is choosing to love even those who are undeserving of love. That's the agape kind of love. Mali pong sabihin at lagi pong sinasabi na lagi ko po kasi narinig sa social media yung tinatawag na kahit hindi mo naman mahal araw-araw, kunyari yung karelasyon mo o mahal araw-araw yung asawa mo, basta piliin mo lang siya. Pero sabi ko, di ba ang pagpili ay pagmamahal din naman? Ayun yung klase ng pagmamahal na mahirap, pero yun yung pinakamataas na uri ng pagmamahal. Yung kaya mo siyang mahalin kahit doon sa mga times and season ng buhay niya na hindi siya kamahal-mahal. May mga ganun po, di ba? Sa mga matagal na pong mag-asawa dito, may times and season po, di ba, na ang hirap niyang mahalin. Parang gusto mo nang sukuan. But you choose to love her or him in spite of that fact. And that is agape love. You choose to love. Hindi nanggaling lang dito. Ang sinasabi ng puso mo, tama na. Sinasabi ng isip mo, sige pa. It is a love that loves without changing. It is a self-giving love that gives without demanding. Sa mga single pa po dito, papasok pa lang sa relationship, papasok pa lang sa pag-aasawa, kasama po kayo rito, mga kapatid. Kung gusto po natin na magkaroon ng isang ideal na family, ideal na relationship sa Panginoon, agape is the kind of love that we need to hone in our lives. We need to shape ang ating pong mga puso. It is love so great that it can be given to the unlovable or unappealing. Tayo po kasi, we want something in return. Minahal kita, dapat may sukli, di ba? Ganun po tayo eh. May ginawa ako sa'yo na maganda, naghihintay tayo ng magandang ibabalik. But this kind of love, you are loving without expecting something in return, mga kapatid. So sa mga asawang lalaki, tandaan nyo po ito, just as Christ loves the church. Just as Christ loves the church. Pagka nahihirapan ka ng mahalin yung asawa mo, lagi mong isipin, just as Christ loves the church. Huwag niyo pong ibabalik sa kanyang sa kanyang nanay. Wala pong balikan, no return, no exchange. Opo, pinakasalan niyo po 'yan eh. Sabi nga po, mag-supper daw po kayo. Pagka nahihirapan po, just as Christ loves the church. Amen po ba, mga asawang lalaki? Mga lalaki po, amen? May sumasagot mo na single eh. Jesus' attitude towards the church is a pattern for the Christian husband's love to his wife. Ano daw po yung mga reasons to love? They should love their wife this way because this is what love is. The relationship between husband and wife has a pattern, which is yung sinabi na po natin kanina, the relationship of Jesus and church. And because you are one with her, just as Jesus is one with the church. Gusto ko pong i-emphasize din po yung other side of parang the coin. On the other side, ibinigay po ni Pablo yung role ng wives and ng husbands. But on the other side, ibinigay po ni Paul yung role ni Christ at ng church. Tama po? So, if there's unity and authority in the family, there's also unity and authority inside the church. Kaya po, sa mga, kung yung iba po sa atin,
pinadala ng Lord para sa ibang mga lugar, pagka maghahanap po tayo ng church, na pagsasambahan po natin o paglilingkuran po natin, hanap po tayo ng church na ang ulo ay ang ating Panginoong Hesus. Marami po diyang church, pugot ulo po. Pugot ang ulo po. Totoo po yan. In a sense na ang ulo ng iglesia ay tao. Ang ulo ng iglesia ay ideya. At hindi si Kristo. Kaya ang tawag po natin dyan, mga pugot ulo na church. Headless church. Bakit po? Hindi si Christ yung tinataas eh. Kung tinataas man si Christ, kaunti lang. Yung iba naman po, iba yung itinataas. Concept or idea. Alam niyo po, meron pong isang professor sa isang Bible school. Ito po, totoong kwento po ito. May isang professor sa isang Bible school. Nasa ano na po siya? Nasa mga 60s na po siya. And yung asawa niya pong babae ay nagkaroon po ng Alzheimer's disease. Alam niyo po yung Alzheimer's disease? Yung may iba't ibang klase po ng Alzheimer's disease. Meron Alzheimer's disease na may one day lang siyang naalala sa buhay niya. O kaya naman, nagre-reset yung alaala niya. The other day, nakakulong siya sa isang parang bubble ng kanyang experience sa buhay. O yung iba naman po talaga, nakakalimot na. Wala na, nalilimutan na lahat. Kaya yung ginagawa po ng iba ay meron po silang mga pictures para everyday na pagising ay pinapakita yung mga experiences niya in life. Ito pong professor na to from Bible School, nagkaganon po yung kanyang asawa. At kilalang-kilala po siyang professor, napakagaling niyang professor sa kanilang Bible School to the point na mahirap pag nawala siya doon. Parang mapuputulan ng isang payong Bible School. Ganun po yung kanyang role. Pero ang ginawa niya po, mas pinili niya pong mag-resign sa kanyang katungkulan bilang professor. Nung tinatanong po siya nung mga kasama niya rin, tinatanong po siya, sabi ni nung isa, bakit ka magre-resign? Pwede mo namang ipaalaga yung asawa mo sa may mga, maano ka naman dyan, di ba? May mga, gano'n naman yung trabaho, nag-aalaga sa mga social service, ito ganyan. Pwede mo namang gawin yun di ba? Sabi gano'n nung isang professor din. Pero sabi niya, it is not my duty to care for her. It is my delight. Kung inalagaan niya ako for 40 years, it is my turn na alagaan siya. Kano? For over a decade, he fed her. Decade po 10 years after, ganun po yung naging role niya sa asawa niyang babae. Hindi niya po sinukuhan. Even though, ito po ang mahirap po doon hindi ka nakilala niyan. Hindi ka na nakikilala niyan. Wala nang, kumbaga parang nararamdaman sa'yo. But still, he loved her unconditionally. Hindi ko naman po sinasabing pag nangyari sa atin yon, pag nangyari sa mga mag-asawa yon, kaya po ba natin? Yung iba, ilagay ko na lang sa mga ano pong tawag doon, sa mga, ayun po, yung home for the aged, mga ganon. Pero hindi po siya Kahit na wala nang, kumbaga, hindi na alam nung asawa niya yung mga nangyayari, but still, he loved her unconditionally. A husband loving his wife as Christ loved the church, hindi po emotional convenience lang, but steadfast sacrifice. Sa loob ng isang relationship, wag ang hanapin mo emotional convenience. Sa mga kabataan po na naririto, pag pumasok po sa isang relationship, hindi emotional convenience ang hanapin mo, na para lang ma-feed yung desires, yung emotions mo, hindi po ganun. Ang sabi ko nga po, pagka nanliligaw ka, dapat sure ka na, papakasalan mo yan. Ang prayer mo, Lord, sana ito na yung papakasalan ko. You date to marry. Sa mga youth po na narito, isa lang po nag-amen, ha? Date to marry po. Not date to brag. Yung iba po, date to brag, Di ba?
That's true, that's true. Sabi po ni John MacArthur, the late John MacArthur, namatay po siya last July, points out that Paul shifts the focus from authority to love. Nakita niyo po, from authority, pinakita ni Paul na yung mga asawang lalaki, they have the responsibility. Hindi naman po responsibility, but they were commanded to love their wives. Biblical leadership is about sacrifice, not control. Even for unmarried believers, and po, may reflection din po tayo para sa mga single. Even for unmarried believers, Christ calls us to love selflessly. True love doesn't ask, what can I get, but what can I give? Ayan po ang true love, not what can I get, but what can I give? For our conclusion, mga kapatid, ayan, conclusion na po. Gising-gising na po, gisingin na. Sabi po ni Gary Thomas once said, marriage is not about finding happiness. Kasi hindi naman laging di ba, masaya. Sa mga mag-asawa po, hindi laging masaya, tama po ba? Baka mas marami pa pong pagtatalo But it's about learning holiness. Yan. Sabay po kayong lalakad sa Panginoon. Dapat po sabay po kayo nag-grow. Ang mahirap po kasi, ganito po nangyayari, sa Christian family po ito yung ideal Christian family, nauna mag-grow si Mrs., si Mr. na iiwan, ano po nangyayari? Nagkaagulo po sa loob ng pamilya. Kaya, pag ipagpipray din po ng mga Mrs. din Di ba? Ilay-hands niyo po yung mga asawa niyong lalaki. Pagkatulog, pagkagabi. Lord, give him the conviction to be the head of this family. Ganun po. May living testimony po dito. May buhay na patotoo. Marriage and relationships are like a dance. Sabi po nila, yung marriage o yung pag-aasawa, parang, po yan, sayaw Parang nagsasayaw po yan. At nung kasal po namin ni Ana, sumayaw po kami, di ba? May dance step pa nga po kami. Practice po namin yon. Di ba, Saturday po yung kasal. Friday po, practice po namin. At sabi ko po sa kanya, pag nakakalimutan mo na, sunod ka lang sa akin. Sabay ka lang sa akin. Ganun po ganun po, yung pagsasayaw po, hindi po pwedeng dalawa yung magli-lead. Lalo na po sa mga tango, sa mga ganung dance, hindi po pwedeng dalawa magli-lead. Baka parehas po kayo madapa. Isa lang po yung magli-lead at yung isa gracefully nasasabay. Amen po? When one leads with love and the other follows with grace, both move beautifully. But when pride takes the lead, the rhythm breaks. But when both submit to Christ, their unity becomes a reflection of heaven's harmony on earth. In one essence, mga kapatid, kung bakit maraming sirang relationship, Christian relationship po kasi hindi po natin maano yung mga ibang relationship na not under in the Christian community. Bakit maraming sirang Christian family? Bakit marami, kahit na yung buong pamilya nila na nagsiserve, na nag-umati ng church pero sira sila sa loob ng bahay? In the first place, they are not submitting themselves to Christ. Ano po yung umaandar sa bahay? Pride. Ang pride po, na bareta, nakakalason. Pag kinain. Mga kapatid, the home should be built in the humility and submission sa ating Panginoong Jesus. That's the first key sa isang united at harmonious relationship, united and harmonious family. Na ang una ay si Kristo. Kaya nga po mga kapatid, ang priority, di ba laging God and then the family? Your first ministry is your family. Yung iba po, ang unang ministry yung sa church. Mali po yun. Ako na po nagsabi, mali po yun.
Pwedeng magaling ka sa loob ng church, pero sa loob ng bahay, sira ka. So, kailangan, the first ministry is your family.